Magandang gabi mga Kabi Farming. Dito tayo muli mga Kabi Farming. In-upgrade natin yung portable egg incubator natin mga Kabi Farming. Nagpalit tayo ng controller. Bali, ang kinabit natin ay STC 1000 mga Kabi Farming. Dahil yung dati ay nasira yung controller, yung temperature control. So, pinalitan natin ngayon mga Kabi Farming. So, ito ngayon yung ginagawa natin. Ito ko sa inyo mga Kabi Farming. Yan. Ito yung controller natin. STC 1000. So, DIY ito mga Kabi Farming. Yan. Yan yung loob niya. So, malit lang siya. Nagkakarga lang ng mga 60 eggs ito mga Kabi Farming. Bali manual ang turning ng eggs. So, DIY natin to mga Kabi Farming. So, ito yung adapter natin sa pan. Dahil yung ginamit natin na pan ay 9 volts. So, ito yung pan niya, 9 volts. Yan. Ito. So, bali dalawa yung valve receptacle niya. Dalawa. Saka pan. Saka meron tayong outlet in case na magkailangan natin ng outlet. So, ang operation pala nito mga Kabi Farming ay pag-start ng controller, habang nag-i-increase yung temperature, maandar yung pan natin. So, dito nakasaksak ito. Dito. So, pag na-reach niya yung setting natin na 38.7 o 37.8 ay mag-stop yung pan natin. Pag nag-cooling naman siya, down siya, pag na-reach niya yung 30.7, mag-start naman yung controller natin, yung heater, yung valve. So, ganun yung function nito mga Kabi Farming. Ito yung DIY natin ito dati. Sa katagalan na ginamit natin, more than 1 year, nasira yung temperature control. So, nag-order tayo sa online sa Lazada. Ito yung in-order natin, STC 1000. So, winiringan na natin. Yan. Ito yung wiring niya. Yan. Ito yung sa 9 volts na adapter para sa pan. Ito yung heater. Yung sa valve. Ito yung thermocouple. Ito naman yung power supply. So, ito yung switch natin sa power supply. So, hanggang lang ako mga Kabi Farming at papakita ko sa inyo hanggang matapos natin ito.
So ngayon mga ka-hobby farming ay naikabit na natin lahat yung wirings. Nalagyan na rin natin ng bulb. Ayan, dalawang bulb. Temporarily nilagyan ko muna ng 50 watts. Ang ilalagay ko rito ay 25 watts, dalawa. So ngayon, pansamantala, pan-testing ko yung dalawang bulb na 50 watts. Ang farming. So, i-plug in natin, testingin natin. Yan. So, ito yung thermocouple niya mga ka-hobby farming, ito. Yan yung loob niya. So, nandun yung pan. So, yun natin ngayon mga ka-hobby farming. Testingin natin. Yan. So, umilaw na mga ka-hobby farming yan. Gumana na. So, ngayon, dahil na-preset ko na itong controller, tignan natin yung setting kung hindi nagbago. Yan. So, tayo sa F1. So, check natin mga ka-hobby farming yung setting, yung parameter setting niya. So, tingnan natin yung F1. 37.8. So, F2. F2. Seven. So, yung dead band niya mga ka-hobby farming, yung in between high temperature and low temperature is 7 degrees Celsius. So, yung F2, yan. F2. So, 7. Sa F3. F3. 3. So, 3 seconds o 3 minutes mga ka-hobby farming. Sa F4, yan yung F4 natin ay yan yung temperature calibration, yung F4. So, tignan natin kung naka-zero siya. F4. F4. 0. So, 0 yung setting mga ka-hobby farming. So, okay na. F1, F2, F3, yung F3 bali compressor time delay. So, hindi natin ginamit yung time delay ng compressor. Saka wala tayong compressor o fan na
nakalink dito sa sa controller kung hindi nakaparallel tayo dun sa sa temperature, mga ka-farming. So bali pag-start ng ng heating niya, gagana yung pan automatically. So nakaparallel lang tayo sa sa heating para yung heat mag-circulate, continuous circulation, mga farming. So yung F4, hintin natin ng S, F4 0. So 0 na yung F4 natin, nakalibrate na siya. So F4, F1, F2, F3, F4, F4 is 0. So calibrated na siya, farming. So i-close natin ngayon yung yung DIY na mini incubator natin para ma-check natin yung temperature kung mag-automatic siya, mga farming. So close natin ito. Observe natin, mga farming. Yan. So nag-off siya. Nag-off yung controller sa heat, nag-off. So bababa ngayon yung heat niya. Tayin natin. So bali 7 degrees yung pinaka dead band niya, yung high niya tsaka sa low. In between high and low temperature ay 7 degrees Celsius. Dahil yung setting natin sa high temperature o sa high ay 37.8. Sa low naman ay 30.7. So in between dun sa dalawa na yon, naglalaro yung heat natin, yung nagsi-circulate yung heat natin hanggang sa pagbaba, pagtaas, pagbaba. Continuous lang yon, mga farming. So sa setting na yon ay hindi na ma-minimize natin o maiwasan natin yung overheat na pinoproduce ng controller. So dahil may setting tayo na nakaset tayo sa 37.8 sa high, saka 30.7, doon lang siya naglalaro, mga farming. So maiwasan natin na maluto yung eggs na in-incubate natin. So ngayon, farming, ay buksan natin itong para mabilis na bumaba. Para maobserbahan natin kung bababa yung heat. Pag bumaba yung heat at nag-on, sa isang cycle na yan, okay na. So ito yung natin, yung thermocouple. Palamigin natin. Yan. So bumababa siya, mga farming. Nasa 34 na siya. Pasensya na kayo dahil baliktad ditong ginamit ko na
video dahil ang ginamit kong camera ay yung front ng cellphone. Cellphone lang ang ginamit ko mga Kabi Farming. So, ngayon nasa 31 na siya. So, pagdating ng 30.7 yan, kailangan mag-on. Yan, so 30.8, okay na yun. Yan, naglalaro sa 8 or 7. So, nag-on na siya. So, i-close natin ulit. Obserbahan natin kung mag-o. Pag nag-o, okay na. Yan. Ilagay pala natin sa loob yung thermocouple niya para masense niya yung init. Yan. So, nasa 35 na siya mga Kabi Farming. 36, 37.8 off. Okay. So, off na siya mga Kabi Farming. 37.8. So, okay na. Yan, okay na yan. 39 na siya. Tumaas pa nga. Pero naka-off na yung one natin, yung valve. Papakita ko sa inyo. Yan, off na siya. So, ngayon, kuhan natin uli, palamigin natin. Tapos, okay na siya. Yan, nakita niyo, bumababa siya. Nasa 36 na siya. 35. 34, 33, 32, 30.7, kailangan mag-off siya. Mag-on siya pala, mag-on. 30.7, mag-on. Okay, on na siya. So, close natin uli para sa pangalawang cycle. Yan, naka-on na siya yung heater, yung valve niya. So, yan, increase na siya uli. 32, 33, yan, bilis. Dahil mabilis tumaas dahil yung bulb natin ay 50 watts na dalawa, mga Kabi Farming. So, papalitan natin ng kanyan ng 25 watts. Yan, 38.7, okay. 37.8 I mean. Okay, off na siya mga Kabi Farming. So, hanggang dito lang muli mga Kabi Farming ang may share ko sa inyo na video natin. Bagamat bihira tayo nakapag-upload dahil naging busy tayo mga Kabi Farming. Ito lang muna ang may share natin sa mga pinagkakabalan natin na DIY natin ngayon to. Bali, meron pang isang ganito na DIY incubator mga Kabi Farming na ginawa natin. Gagawin ko rin ng video. Pinalitan ko rin ng temperature controller. Bumili ako ng dalawa sa Lazada. Ang model niya ay STC 1000. So, dahil yung dati, hindi siya tumagal mga Kabi Farming. 1 year ko lang nagamit. Bumigay yung electronics parts niya. Nag-overheat.
So, hanggang sa muli mga Kabi Farming, ito lang muna may share ko sa inyo tungkol sa DIY natin at sa backyard farming, mga Kabi Farming. Hanggang sa muli, nawa kung ikaw ay nasiyahan o nagustuhan mo ang aking video, hope hindi ka na magdadalawang isip na mag-subscribe, kaibigan. At sa aking mga subscriber, salamat po sa inyo sa pagtangkilik sa aking mga video. At sa aking mga silent viewers, maraming salamat po sa inyo. Hope hanggang sa muli, nandyan pa rin kayo na maantabay sa aking mga video. Bagamat maliit lang ang backyard farm natin, ito yung naging hobby na natin, kaya yung pangalan natin ay Ka-Hobby Farming. Dahil dati ay libangan lang, ngayon naging hobby na, kaya naging Ka-Hobby Farming yung naging pangalan natin sa YouTube channel natin. Dati ang natin ay Joe Creator TV, so pinalitan ko dahil gusto ko ma-upgrade naman yung ginagawa ko. Pagamat nandun pa rin yung aking mga video, ay makikita nyo pa rin doon yung mga aking mga video. Pero pag i-search nyo yung Joe Creator TV, marahil hindi nyo na makikita dahil nagpalit ako ng pangalan sa YouTube. Pangalan ko ngayon ay @Ka-Hobby Farming. So hanggang sa muli mga Ka-Hobby Farming, bye bye and God bless to all.